Ako si Pusang Lagim, gumagala sa bawat kanto, sumisilip sa bawat sulok ng dilim. Masarap mag-jogging, masarap magpapawis, pero mas masarap kapag hinaluan ng mga kwentong nakakatakot o yung mapapatakbo ka sa kaba. Laki ako sa lola. Bata pa lamang ako nang mawala ang nanay ko at mula noon, si lola na ang umako ng lahat ng responsibilidad na parang siya na mismo ang naging ina ko. Ang tatay ko naman ay nasa abroad at bihira ko lamang makita, minsan isang beses sa isang taon kung uuwi pa. Kaya't si lola ang nagpalaki, nag-aruga at kumalinga sa akin sa lahat ng bagay. Siguro dahil na rin sa kawalan ng ina, sobra ang ibinigay niyang atensyon sa akin. Hindi niya ako pinagkaitan ng kahit ano, lalo na sa pagkain. Kahit kailan ay hindi naubusan ang mesa namin ng masasarap na ulam. Adobo, sinigang, ginataang gulay, at kung ano-ano pang specialty niya. Sa sobrang masarap niyang magluto, hindi ko na alam kung paano tatanggihan ang bawat inihahain niya. Bata pa lamang ako ay sanay na akong kumain ng marami at hindi ko namamalayan na unti-unti pala akong tumataba. Noong elementary at high school, cute pa. Yung tipong nakakatawa o nakakatuwa ang itsura ng isang batang chubby. Marami pang nagsasabi na masarap akong pisilin at parang teddy bear. Pero habang tumatagal at lalo na nang mag-college ako, iba na ang tingin ng mga tao. Nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili. Kung dati friendly ako, napalitan ito ng hiya at unti-unti akong lumayo sa maraming tao. Habang tumatanda ako, ramdam ko na rin ang epekto ng pagiging overweight. Nagsimulang tumaas ang blood sugar at cholesterol ko, nadagdagan pa ng hypertension. Minsan, kahit ilang hakbang lang sa hagdan, ay hinihingal ako. At nang tanggihan ako ng nililigawan kong babae dahil daw hindi siya attracted sa tulad kong malaki ang katawan at mahina sa sarili, iyon na talaga ang nagbigay sa akin ng hudyat na kailangan kong baguhin ang lahat. Doon nagsimula ang pagbabago ko. Unti-unti akong nag-diet. Sinubukan kong bawasan ng kanin, uminom ng mas maraming tubig, umiwas sa matatamis. Nagbukas ako ng YouTube at nanood ng mga tips tungkol sa weight loss. Pinilit ko ring gumalaw at mag-exercise. At dahil nahihiya pa akong pumunta sa gym kung saan puro malalaking katawan ang makakasalamuha ko, nagsimula ako sa jogging. Simple lang ito, mura pa. At mag-isa ko lang, kaya't wala akong iniisip na nakatingin o humuhusga. Ang jogging ang naging kanlungan ko. Habang tumatakbo ako, may earphones akong nakapasak at musika na sumasabay sa bawat hakbang. Para bang nagkakaroon ako ng sariling mundo. Sa Maynila ako nakatira at hindi madaling maghanap ng maayos na ruta para mag-jogging. Sobrang dami ng usok ng sasakyan at mga tao. Kaya't pinipili kong umiwas sa main roads. Humahanap ako ng mga gilid na daan, mga maliit na eskinita, basta't mas konti ang dumadaan, mas mabuti. Isang gabi, gaya ng nakasanayan ko, lumabas ako para mag-jogging. Normal lang sana hanggang sa nadatnan ko ang daan na madalas kong tahakin na may harang. Hindi ko alam kung piyesta ba iyon o may event, pero may mga banderitas at mga harang na hindi ko pwedeng tawirin. Dahil ayokong itigil ang takbo ko, umiba na lamang ako ng ruta. Sa una, natuwa ako. Iba ang nakikita ko, bago ang tanawin. Mas marami akong nadidiskubre sa lungsod na hindi ko pa nadaanan dati. Mas nakakaaliw kapag may bago. Ngunit habang patuloy ako sa pagtakbo, napansin kong pakonti na ng pakonti ang tao.
mas nagiging madilim ang dinaraanan ko. Wala nang gaanong mga tricycle o jeep, tanging mga ilaw sa poste at mga saradong tindahan ang nakapaligid. Binaliwala ko lang dahil iniisip kong adventure ito at may tiwala pa akong makakabalik naman ako. Hanggang sa may huminto sa harap ko. Isang motor may angkas. Hindi ko sila pinansin, iniwasan ko lang at nagpatuloy sa pagtakbo. Ngunit agad silang umandar at muling humarang sa daan ko. Sa unay, inis lang ang naramdaman ko. Akala ko ay may tatanong lang o baka naliligaw sila. Pero nang bumaba ang nakaangkas at biglang naglabas ng baril, tumigil ang mundo ko. Hold up pala ito. Nanlamig ako. Para akong napako sa kinatatayuan. Hindi ako makapagsalita, hindi makagalaw. Sinimulan nilang hingin ang gamit ko. Agad kong inabot ang cellphone kong luma, ang earphones, pati ang smartwatch na kakabili ko lang. Ang sakit na mawala ng isang bagay na pinag-ipunan ko, pero mas mahalaga ang buhay ko. Habang hawak ng isang baril at nakatutok sa akin, ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko. Ang bilis ng pangyayari at ang bilis ng tibok ng puso ko na parang puputok anumang oras. Wala akong naalala sa mga mukha nila. Sa sobrang takot at bilis ng lahat, parang nag-blur sa paningin ko ang kanilang anyo. Ang malinaw lang ay ang tunog ng motor nang umalis sila at iwan ako roon mag-isa sa dilim. Nanginginig ang tuhod ko, pawis na pawis, at parang hindi ako makapaniwala sa nangyari. Pinilit kong makabalik sa may liwanag, sa may barangay outpost. Doon ko agad ni-report ang pangyayari. Ngunit gaya ng inaasahan, wala ring nangyari. Nagpasalamat na lang at buhay pa ako. Hindi ko na nabawi ang mga gamit ko. Hindi rin nahanap ang mga salarin. Isa lang iyon sa maraming kaso ng hold-up sa lungsod na lumipas na parang wala lang. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Mula noon, hindi ko na kayang mag-jogging sa labas. Kaya't nagdesisyon akong ituloy pa rin ang aking layunin na magpapayat at mag-ehersisyo. Pero sa mas ligtas na paraan. Sa treadmill ng gym ko na lang, ginawa ang jogging. Oo, nakaka-intimidate ang mga tao doon. Malalakas ang katawan, halos pawang sanay sa mga weights at machines. Ako naman, pawisan agad kahit mabagal lang ang takbo. Ngunit mas mabuti na iyon kaysa muling malagay sa panganib. Mahilig akong mag-exercise. Halos hindi kumpleto ang isang linggo kung hindi ako makapunta sa gym, makalaro ng basketball o makapag-jogging sa gabi o umaga. Masarap kasi sa pakiramdam kapag pawisan. Kapag ramdam ko na gumagalaw ang buong katawan at nabubuo ang mga muscles na pinaghihirapan ko. Minsan frisbee naman o minsan pickleball. Pero jogging ang hindi ko kayang bitawan. Libre, tahimik at higit sa lahat. Nababalanse nito ang oras ko sa harap ng computer dahil trabaho ko ay panay upo at titig sa screen. Para bang jogging ang paraan ko para huminga at maramdaman na buhay pa ako sa labas ng mundong digital. Sabi rin nila na nakakatulong sa brain natin ang pagproseso ng iba't ibang bagay na makikita sa labas. Isang alaala ang biglang bumabalik sa akin tuwing tumatakbo ako. Hindi ko na matandaan ang pangalan ng bagyo noon, pero malinaw sa akin ang lahat ng nangyari. Bare months na kasi, kaya malamig ang hangin na may dalang unos. Walang pasok sa opisina dahil signal number 2 raw, pero dito sa amin, ambon-ambon lang at malakas na hangin ang dala. Sa halip na manatili sa bahay,
Naisip kong ito na ang pagkakataon para mag-jogging. Sayang naman kasi ang oras dahil wala namang gagawin sa bahay at baka manood lang ako ng movie. Mas gusto kong magpapawis. Nag-text pa ako sa mga kaibigan ko kung gusto nilang sumama pero lahat sila may dahilan. Yung isa ayaw dahil baka biglang bumuhos ang ulan, yung isa naman tinatamad at yung isa ay maglalaro na lang daw ng video games buong araw. Kaya ako na lang mag-isa. Wala naman akong problema sa ganon. Madalas akong may kasama kapag nagja-jogging, pero wala namang problema kahit isa ko lang. Ang importante, makatakbo ako at mailabas ang init ng katawan ko. Paglabas ko ng apartment ay dama ko agad ang malakas na hangin. Walang masyadong tao sa kalsada, tanging mga nagmamadaling jeep at tricycle lang ang dumadaan. Nagsimula ako sa dati kong ruta, paikot sa mga kalye at patawid sa mas maluluwag na daan. Noong una ay ambon lang at sakto lang ang lamig. Para pangang nakaka-relax. Ramdam ko ang tibok ng dibdib ko habang tumatakbo. Ang hinga ko na bumibilis at ang mga patak ng ulan na dumadampi sa braso at mukha ko. Pero hindi ko na malayan na lumakas na pala ang ulan. Biglang bumuhos na parang binuhos mula sa timba sa dami. Sa sobrang lakas ng ulan ay halos hindi ko na makita ang daan sa harap ko. Napilitan akong huminto at sumilong sa ilalim ng isang lumang waiting shed. Doon, ramdam ko ang lakas ng hangin na tila may kasamang ugong na nagmumula kung saan. Hindi na ako makatakbo pabalik dahil sobrang dilim at halos wala ng tao. Matagal akong naghintay. Ramdam ko ang lamig na dahan-dahang sumisingit sa balat ko, pati ang mga patak ng tubig na tumatagos sa manipis kong jacket. Ang cellphone ko ay halos wala ng signal at mabilis na nalobat. Tinitingnan ko ang paligid at napapansin ko na sobrang tahimik. Bukod sa lagaslas ng ulan at ugong ng hangin, parang walang ibang tunog. Wala akong makitang tao o kahit isang dumadaan man lang na sasakyan. Doon ko siya nakita. Isang babae ang naglalakad sa gitna ng ulan. Mahaba ang buhok niya, nakalugay at dikit na dikit sa mukha at balikat dahil basang-basa. Wala siyang payong, wala ring kapote. Para siyang galing kung saan at walang pakialam na tinatamaan ng malakas na ulan. Mabagal ang lakad niya. Nag-alala ako. Baka mapahamak siya, baka may mangyari. Wala rin naman akong ibang magawa, kaya nagpasya akong sundan siya para siguruhing ligtas. Lumabas ako sa waiting shed kahit basang-basa at malamig at mabilis na lumapit. Nang halos magkalapit na kami, huminto siya at dahan-dahang humarap sa akin. Hindi ko makakalimutan ang nakita ko. Ang buong mata niya ay puro puti. Walang itim. Parang mga mata ng patay. Pero higit pa roon, ang ibang bahagi ng mukha niya ay hindi ko maaninag. Parang may usok na nakapalibot, parang blurred sa mismong paningin ko kahit sobrang lapit na, kahit halos face to face na kami. Hindi ko maipaliwanag kung paano posible iyon, pero ganon ang nakita ko. Halos nakahinto ang oras sa sobrang takot ko. Naramdaman ko ang malamig na kilabot na gumapang mula batok pababa sa buong katawan. Agad akong umatras, umiwas ng tingin at naglakad palayo. Mas pinili kong sumuong sa malakas na hangin at ulan kaysa manatili sa tabi ng nilalang na iyon. Habang naglalakad ako pabalik, pasulyap-sulyap ako sa likod ko. At doon ko napansin na sumusunod siya. Hindi normal ang bilis ng lakad niya. Mabilis,
hindi natural. Ang paa niya halos hindi sumasayad sa lupa, pero ang bilis niyang nakakalapit. Para siyang dumudulas sa daan. Napatakbo ako. Hindi ko na ininda kung gaano kalakas ang ulan o kung gaano kalalim ang baha. Nilusong ko ang mga kalsadang halos gutter deep na, tinakbuhan ng dilim at ang ihip ng hangin na halos ibagsak ako. Wala na akong pakialam. Ang nasa isip ko lang ay makauwi. Sa wakas, narating ko ang apartment. Humahangos ako, hingal na hingal, basang-basa at nanginginig sa lamig. Paglingon ko bago pumasok, wala na siya. Wala na ang babae. Tila naglaho na lang bigla. Pumasok ako at isinara ang pinto ng mariin. Binuksan ko lahat ng ilaw sa apartment at nagdasal. Ang tibok ng puso ko ay hindi bumabagal. Ang mga mata ko ay ayaw pumikit. Sa bawat pagsara ko ng mata, nakikita ko ang puting mata at ang malabong mukha na tila usok. Mga kalagim, kung may nakakatakot kang kwento, pwede mong isend sa pusanglagimofficial@gmail.com. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa takot. Ako si Pusang Lagim. Hanggang sa muli.